Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, finish ka na BBM. Nako, pag ito ang nangyari mga kababayan, saldi ko sumuko kay Trump. Nagtatanong po mga karbi natin, yan po ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, alamin po natin yan mula po dito kay Attorney Vic Rodriguez. Pasok pa. Para mapabilis yung pagbuwag sa ICC, kinakailangan nilang makuha ang katauhan ni Saldico. O kaya magkusang loob na si Saldico, magtungo na siya diyan sa embahada ng Estados Unidos diyan sa France at ibahagi mo na, Saldico, yung iyong nalalaman patungkol diyan, so kung paano nyo sinuhulan yung ICC gamit ang pera naming mga Pilipino. Ito na ang pagkakataon na siya ay makabawi sa dami ng atraso niya sa sambayan ng Pilipino. Sa dami ng atraso niya, sa dami ng problemang ginawa mo, sa dami ng namatay sa baha, nalunod dahil sa kurakot at korupsyon na bahagi ka at bahagi ang kasalukuyang administrasyon, sa dami ng atraso mo, ito na ang pagkakataon na makabawi-bawi ka. Hindi ko sinasabing absuelto ka. Mabawasan man lang yung na nagagalit sa iyo araw-araw, no, na tumulong ka sa magandang layunin ng Estados Unidos na pabagsakin na ang sa ICC. Bahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC nung sila ay unang beses na nagpunta. Pero eto mga kababayan, basta sabihin lang ni Saldico ang totoo at ituro niya yung mga mastermind at sinabi niya nung una mga kababayan, maaaring patawarin siya ng taong bayan eh. Diba? Para sa akin, malaking ano na yun eh, malaking sakripisyo na yun para kay Saldico. Although he is part of the scheme, mga kababayan, pero kung siya naman ay titistigo, siya dapat ang maging state witness mga kababayan kasi siya po ang may alam. Diba? Although hindi siya ang least guilty, no? Pero kasi siya po ang may alam eh, di ba? Punta dito nung December of 2023. Bakit kinakailangan ng USA? Why does the United States of America arrest? Why is there a need for the US to arrest Saldico? Ito ho ay upang mapabilis yung naging pahayag ni US Secretary of the State Department, si Marco Rubio, na nais nilang i-dismantle brick by brick ang ICC. Dahil kung matatandaan ninyo, sinabi na ni Secretary Marco Rubio ng US State Department na itong ICC ay pinamumugaran ng mga siraulo. Ako, siraulo. Pinamumugaran at pinatatakbo ng mga baliw. Yan ang sinabi niya eh, ng mga siraulo, ng mga baliw, at ng mga buang. Essentially affirming yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba sinabi niya long time ago, bago pa siya naging biktima ng illegal abduction ng ating pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administration, di ba? Sinabi na niya, yang ICC pugad ng mga siraulo, pugad ng mga buang, pugad ng mga baliw. 1 year after na sinabi yan ni Pangulong Duterte, eto na mismo, polisiya na ng Estados Unidos, tinawag na ng USA na ang ICC ay pugad ng mga lunatics and crazies. Hindi ko po salita yan. Yan ay salita ni Secretary Marco Rubio. Ngayon, nagpahayag na naman siyang panibago na polisiya ng Estados Unidos under the presidency of Donald Trump, it has now become the official policy of the United States of America to dismantle the ICC brick
by By brick. In Aha. fact, Secretary Marco Rubio also said that we do not even know who are the members of the ICC, who are the judges, who are the prosecutors, and who is the president of the ICC. He even went further, si Marco Rubio, saying that they must be tried should there be any case against him or President Donald Trump. He must be tried in a jury of their own peers. Correct. Oo. And they believe that the ICC was So, parehas po sila ng stand, mga kabayan, ni former President Duterte. Parehas po sila ng iniisip no? O, di ba, narinig na rin po yan natin kay former President Duterte. Bigla kong naisip, baka kinokopya lang ni Mark Rubio yung sinasabi ni former President Duterte. Di ba? Dahil sinabi na po yan noon ni former President Duterte, hindi siya magpapalitis sa mga puti. Di ba? Sabi niya, kung ako man ay lilitisin, gusto niya dito mismo sa ating bansa, Pilipino ang judge, Pilipino ang abogado, Pilipino ang prosecutor, magpapalitis siya dito sa Pilipinas. Di ba? Sinabi na po yan ni former President Duterte, mga kababayan. No? wala itong jurisdiction on any citizen of the United States of America. Napakaganda nung naturang ito ni Marco Rubio. Subalit sa Pilipinas, patuloy na kinakanlong, kinukonsinti at kinikilala ng Marcos Jr. ang jurisdiction and authority ng ICC. Ang kanilang justification, meron daw residual obligation pa o meron pa raw natitirang obligasyon ang Pilipinas upang makipag-ugnayan, makipagtulungan at alalayan, ayudahan ang ICC. Mali po iyon. Bakit? The moment na nag-withdraw tayo sa ICC, wala na po tayong obligasyon dyan. Pero I think, mga kabayan, nasa presidente rin po yan Yeah. And I think itong pagkakakulong ni former President Duterte is politically motivated po ito, mga kabayan. Yeah. Hindi po ito for accountability, for something na ano man yan, mga kabayan. Ito po ay political. Political po ito, mga kabayan, sapagkat, di ba, nakita naman natin kung paano trinato ng Marcos Jr. ang mga Duterte after silang manalo. Di ba? Gusto po ng Marcos Jr. administration na talagang palayasin or something na i-stop, di ba? Yung mga Duterte sa pag-run, no? Nationally. Yeah? Takot sila kasi malakas ang Duterte sa mga tao. Yun na talaga ang totoo dyan, mga kabayan. Kaya ginagamit nila itong ICC na ito. Ang problema dito, ginagamit nila yung ICC, pero tayo po ang nagbabayad, tayo mga Pilipino. Ang tanong, gusto ba natin yung ginagawa nila? Siyempre hindi, mga kabayan. Wala na tayong obligasyon dyan. Correct. Wala na tayong obligasyon dyan at yan ay dapat talikuran ng matagal ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan ng Pilipinas. Subalit, dahil nga ginagamit ang direksyon ngayon ng kasalukuyang administrasyon, yung kanilang lawfare, they have weaponized the law. Unfortunately, when they weaponize the law, our legal justice system, yung kanilang weaponization of the law, unconstitutional lahat. Maaari po. Kaya nga bendalo, mga kabayan, no? O wini-weaponize nila yung batas, pero para lang doon sa mga nag-criticize sa gobyerno. Pero doon po sa mga kakampi nila, bendalo po ang nangyayari, mga kabayan. Di ba? Klarong-klaro po yan Maaari mong i-weaponize ang batas. Walang problema yan. Weaponize the law
according to the Constitution. Pero, Paano mo at kanino mo gagamitin when you weaponize the law? Sa mga kriminal, correct. sa mga corrupt, sa mga kurakot. No, malinaw yan. Malinaw. Pero when you use the law, when you weaponize the law to persecute critics, legitimate dissenters, and political opposition, yung totoong opposition hindi yung mga nagpapanggap na opposition lamang. Nais ko munang bumati ating kaibigan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan Oy, ngayon, happy birthday. Binibining Chi Openia, birthday of Hernandez. So, sa pagkatala ang ICC, bakit napasok sa larawan si Saldico? Yan. Ito ay bilang susug o pagsigunda doon sa layunin ng para mapabilis yung pagbuwag sa ICC. Ditin ko yung mga pangalang binanggit base sa affidavit soldiers of the Armed Forces of the Philippines detailing what they know based ang katayuan nung 18 sundalo na nagpahayag ng kanilang personal na nalalaman sa panunuhol dito sa officials of ICC. Sila'y tumira sa mamahaling hotel ng Raffles Hotel sa Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati, Diamond Makati. Mga mamahaling hotel ito. Tayong mga Pilipino ang nagbayad gumastos, dito. sinayupak na yan. Kinakailangan natin tulungan ang Estados Unidos sa kanilang layunin to dismantle, decapitate, brick by brick, systematically ang ICC. And one way of helping them is to bring to their attention the content of the affidavit of the former 18 soldiers of the Armed Forces of the Philippines detailing what they know based on their own personal knowledge regarding how a former congressman, hindi pa naman expelled dito, di ba? Congressman pa ito, a member of the Philippine Legislative Body, Congressman Zaldico, kung paano niya sinuhulan how Zaldico, a disgraced congressman of a party list, disgraced party list congressman of the Republic of the Philippines, used stolen Philippine taxpayers' money amounting to more or less 56 million pesos, because at that time, December of 2023, the rate of $1 to Philippine peso, if early December, was at 55 pesos and 48 centavos. If late December, should the transaction happen late December of 2023, the exchange rate prevailing at that time was Malaki-laki rin yung 55 nakuha pesos nila and eh. 75 centavos. Na pinamigay ng mga dating sundalo sa kagustuhan at utos ni Zaldico na ngayon ay naglalamyerda, pag-alagala, nag-i-enjoy ng cappuccino gamit ang pera nating mga Pilipino diyan sa France. Si Zaldico ang nagmudmod. Kanino? Sa mga opisyal ng ICC. Ditin ko yung mga pangalang binanggit base sa affidavit. William Rosato, isa siyang official, probably lawyer, nasa Office of the Prosecutor ng ICC, isang Glenn Cala, investigator of the ICC, at yung ICC prosecutor or lead investigator, Miss or Mrs. Chantal Daniels. Yan Ito po yung dapat kasi. ang pumasok din sa radar ng Estados Unidos, maaring dito sa kanilang embahada, kung maaring magtungo doon ang abogado ng 18 dating sundalo o yung mismong 18 dating sundalo, ibigay nila yung kopya ng kanilang affidavit bilang tulong, hindi para makialam sa domestic affairs natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede, kinakailangan respeto yung ating soberanya. Bagkus, bilang tulong nila
dito sa pulisiya ng Estados Unidos na buwagin na, permanenteng buwagin na ang ICC dahil sa korupsyon. Kung paano nila pinamudmod itong 56 million taxpayers money, pesos, dito kay Chantal Daniels, dito kay William Rosato, at dito kay Glenn Cala. At pag nagawa na yan ng 18 sundalo, maganda naman na dapat ay hulihin na si Saldico ng Estados Unidos. Pagala-gala lang yan dyan sa France. Pagala-gala lang yan sa France. Dapat yan arestuhin upang siya ay magbigay ng kanyang affidavit to corroborate this Yari direct ito. testimony given by Maganda. the 18 former soldiers based on their personal knowledge. In fact, not just personal knowledge. Sila mismo yung nag-escort, sumundo, nagbantay at nagbigay, naghatid ng 56 million pesos at that time, $1 million more or less, 1 million US Taxpayers dollars money. Ano? ang isinuhol dito sa mga corrupt, siraulo, baliw, siratuktok, mga buang Grabe. na prosecutor at investigator ng ICC. Merong tanong si Balatayo Lea. Yung balita po, attorney, na nahuli daw si Senator Bato, sana po hindi totoo. Narinig ko rin po yan, pero hindi ko po alam kung may katotohanan yan. Magkaganoon pa man, kung yan ay totoo, maganda yung naging post ng isang social media personality rin, si Kifi Chu. Sabi niya, saan mo dadalhin? Halimbawa na aresto mo si Senador Bato, saan mo dadalhin? Hindi mo pwedeng ikulong sa Pilipinas sapagkat wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Kinakailangan siyang dalhin sa korte dito sa Pilipinas upang tingnan, siyasatin, ang pag-aresto ba sa kanya ay base sa isang warrant of arrest na dumaan sa local court process. Pero eto mga kabayan, bigla ko lang naisip mga karibin natin. Ewan ko kung mag-a-agree kayo. Kung mag-a-arresto po si Senator Bato, maybe blessing in disguise po ito mga kabayan. Kasi, di ba, malalaman ni Trump that the Philippines is still cooperating with the ICC mga kabayan. Di ba? Malalaman yan ni Trump siyempre. Maibabalita yan internationally pag na-aresto si Senator Bato de la Rosa. So, pag ganyan po ang nangyari at nalaman ni President Trump na ganyan ang ginagawa ng Pilipinas, posibleng, di ba? Posibleng eto na ang katapusan ng ICC. Eto na ang katapusan ng koneksyon ng ICC sa Pilipinas. Di ba? Kasi ano yan a-action dyan si President Trump mga kababayan. Kung na-arresto nga nila si Senator Bato de la Rosa. No? Ayun po yung ano ko dyan parang nakikita ko nga maganda rin naman yan. Pero para kay Senator Bato hindi maganda yan. No? Pero kung magbe-benefit naman ang Pilipinas dyan sa pagka-aresto for example lang ni Senator Bato de la Rosa para malaman ni President Trump kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero hindi naman siguro bulag, hindi naman bingi si Trump, di ba? Kung ano po yung nangyayari sa Pilipinas, that the Philippines is still cooperating with the ICC. Di ba? Pero sinabi na ni Trump, huwag kayong makikipag-cooperate. Yari na. Na-examine ba yan personally by any judge of any RTC or any justice of the Court of Appeals or the Supreme Court even, at nakita nila na tama yung pag-issue o yung basihan ng warrant na ini-enforce laban kay Senador Bato de la Rosa, halimbawang na aresto. But again, meron namang lawyer yan, si Senador Bato. We will iwan na lang natin sa kanila yan kung paano nila i-handle. Bati lang ho natin yung iba, ang dami na kasi naiipon. God bless Phil May. Sama rin natin from Sultan, dating sa tennis, sa larangan ng tennis,
si Miss Alex Iyala. Iyala. Congratulations to Miss Alex Iyala. Iyala. Pag yan ay naglalaro, mayroon pa yan yung team Iyala. Kami ito naging champion by women's tennis. Natin dyan sa Canada, ang next stop po, Canada. At Pilipino ako. Yes, at Pilipino ako. Good morning, dad, mamayang Pilipino. Itong ICC dapat buwagin. Ito namang si Saldico, ang maaari nitong gawin, maaari siyang makipag-ugnayan Right. diyan Yan na. sa kahit saang embahada ng Estados Unidos. Meron namang embahada. Siguro ko mga kababayan, yan na po ang pinakamagandang gagawin ni Saldico. Ha? Yang pakipag-cooperate sa kay Trump, no, against ICC, mga kababayan. Yan na po siguro. Pag ginawa po yan ni Saldico, kasi snowballing na yan eh, no? Parang domino effect na yan, mga kababayan. So, pag sinabi ni Saldico, okay, malamang sa malamang, yung mga statement ng mga 18 soldiers at saka ni Saldico, yung mga dating statement against President Marcos, ay makukonfirm nating totoo. Diba? Makukonfirm nating totoo yan, mga kababayan. Yeah. Kaya posibleng mapatawad siya ng mga Pilipino. Diba? Itong si Saldico. Saldico, kung nasaan ka man ngayon, pag ginawa mo yan, makipag-cooperate ka sa ICC. Lalo na kung ipupunta ka sa Pilipinas tapos mag-take out kasi yun pong hinahanap ng mga hinayupak ng mga politiko dito sa Pilipinas mag-take out ka daw para legal yung mga statement mo, di ba? Pumunta ka sa Pilipinas with the help of the President Trump, for example, di ba? Manumpa ka dito sa lahat ng sasabihin mo against President Bongbong Marcos Jr., then katapusan na. Finish na. Finish na sila, mga kababayan. For sure, diyan sa France. Maaari siyang tumungo diyan sa US Embassy diyan sa France at kanyang ibahagi ang kanyang nalalaman hinggil sa kung gaano kakorap itong ICC, yung korte na Hindi lang ICC, no? Pati yung Marcos administration, di ba? Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi ito, di ba? Kung hindi dahil diyan, sa taas na yan. Hindi na. O sige, paano magiging kurap ang ICC kung wala naman silang kukurapin? Di ba? Kung walang nakipag-cooperate sa kanila ng mga kurap din. Di ba? O babalik tayo sa pinaka-basic. Sino po ba talagang dapat? Sino po ba talagang kurap? Yung ICC? Or yung gobyernong nakipagtulungan sa ICC? Diba? Walang kukurapin ang ICC kung walang, diba? Nagpakurap dito sa Pilipinas or kurap talaga dito sa Pilipinas. Namumugaran, pinasisinayaan, at pinamamahayan ng mga siraulo, ng mga baliw, ng mga buang. Ayan na naman. Ayon kay US State Department Secretary Marco Rubio. Dapat makipag-ugnayan. Maaring makipag-ugnayan si Saldico sa Pwede yan. anumang embassy of the United States. Naku, yari na. Bakit niya kailangan gawin yun? For him to execute an affidavit. Correct. Wag ho muna natin pag-usapan Para maging safe din siya, di ba? Maging safe din siya, mga kababayan. yung flood control. ICC muna. Yung ICC sapagkat upang mapabagsak ng Estados Unidos ang ICC, sa aking pantaha, kinakailangan arestuhin nila si Saldico. O kaya si Saldico makipag-ugnayan na diyan sa Estados Unidos. Magpunta ka, Saldico, sa anumang embahada ng Estados Unidos kung totoo yung paglabas-labas mo dati na ikaw ay panig sa mamamayang Pilipino, inutusan ka lang kamo ni Martin Romualdez, inutusan ka lang kamo ni Bongbong Marcos, naghatid ka ng ilang bilyong piso kung kanino. Kung talagang totoo yung mga sinabi mo, ito na ang pagkakataon na mapanindigan mo yan without stepping on any Philippine embassy sapagkat legitimate yung fear niya eh. Ang kanya, baka pag nagpunta ako sa Philippine embassy, arestuhin ako.
at pag ako'y naaresto ay dadalhin ako sa Pilipinas at ako ay magiging biktima rin ng political persecution. Para matanggal yung iyong agam-agam na mangyayari sa iyo yan, ito na ang golden opportunity ni Saldico. Dito natin masusukat yung sinseridad ni Saldico. Totoo ba na ang paglabas mo ay dahil panig ka na sa mamamayang Pilipino o dahil lamang gusto mong salbahin ang sarili mong kapakanan? Ngayon ang pagkakataon, maaari ka magpunta diyan sa embahada ng Estados Unidos sa France, ibahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC. Sino-sino yung mga katulong mo rito, whether official ng kasalukuyang administrasyon o feeling official ng kasalukuyang administrasyon. Feeling official. Mahalaga ito upang matulungan natin ang ating matagal ng alyado at napaka-influential sa mga Pilipino, ang Estados Unidos, sa kanilang layunin na pabagsakin at burahin na sa mapa ng mundo ang ICC. Sabi nga ni Secretary Marco Rubio, to systematically demolish, Brick by brick. systematically dismantle, effectively abolishing the ICC brick by brick. Ito yung golden opportunity muli ni Saldico. Pero pag ito ay hindi nag-cooperate, talagang ito bahagi pa rin ng budol administration. Right. Hindi ito birong usapan sapagkat matindi na ang posisyon ng Estados Unidos. At ito ay tinanggihan ni Bongbong Marcos. Matatandaan ninyo, ang stand ng Marcos Jr. administration, sinuway ang Estados Unidos. Kala ko ba aliado natin ang US? Correct. Kala ko ba pro-Filipino kayo? Bakit nung nanindigan ang ating napakatibay na aliadong Estados Unidos, sinuway ni Bongbong Marcos ang Estados Unidos? Hindi kasi sila magbe-benefit, mga kabayan, no? Hindi sila makikinabang doon sa mga sinasabi ni Trump, sa gustong ipatupan ni Trump, mga kabayan. Kaya ayan, nagmamatigas sila. At mabibisto rin ang kanilang mga kalokohan kapag nangyari yan, mga kabayan. Ano ba yung iyong foreign policy? For Parang the wala benefit of the Filipino people and for the benefit of the Philippines or for the benefit of your family? Talaga bang ikaw ay pangulo lang ng pamilya mo? Pangulo ka lang ng pamilya Marcos at pamilya Romualdez? Talaga bang ikaw ay pamilya lamang ng ilang piling oligarko? Ilang piling oligarko? At ikaw ay pamilya lamang ng iyong mga alyado at patuloy na magpapalaganap ng korap at kurakot sa ating bansa. Dito masusukat yan. Dito masusukat yan at do we expect anything from Saldico? Wala tayong inaasahan doon. Sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Bago siya magbubukas muli ng kanyang bibig, eto na ang pagkakataon na siya ay makabawi sa dami ng atraso niya sa sambayan ng Pilipino. Correct. Sa dami ng atraso niya, sa dami ng problemang ginawa mo, sa dami ng namatay sa baha, nalunod dahil sa kurakot at korupsyon na bahagi ka at bahagi ang kasalukuyang administrasyon, sa dami ng atraso mo, ito na ang pagkakataon na makabawi-bawi ka. Hindi ko sinasabing absuelto ka. Mabawasan man lang yung nagagalit sa iyo araw-araw. Correct. No, na tumulong ka sa magandang layunin ng Estados Unidos na pabagsakin na ang ICC. Pero kung kayo po ang tatanungin, mga kabayan, mapapatawad nyo ba ng kahit kaunti itong si Saldico kung sakasakaling siya po ay tumistigo dyan sa ICC or makipagtulungan sa kay Trump na pabagsakin ng ICC at makauwi na rin sa ating bansa si former President Duterte? At malamang pagkatapos niyan, mga kabayan, ay malamang makukonfirm natin kung totoo yung sinabi niya doon sa ICC
malamang totoo din po yung sinasabi niya patungkol po dito sa flood control. Na ang mastermind ay itong magpinsan mga kababayan. Diba? Snowballing lang yan mga kababayan, or I mean domino effect mga karbinated. Pag sinabi niya doon na totoo, o makonfirm ni Trump na totoo, then confirm na rin natin na totoo rin yung sinasabi niya patungkol po dito sa magpinsan na itong mastermind ng flood control. Diba? Yun po kasi yung sinabi niya noon mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang like ang video nito mga karabin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.